mababakas ninyo sa mga salita ni Bato de la Rosa na talagang kinakabahan na po siya mga kababayan at takot na siya sa pakikipag-ugnayan ng Marcos administration dito po sa International Criminal Court or dito po sa ICC mga kababayan. Kasi nagkaroon po siya ng interview na kung saan mga kababayan, eto daw pong Marcos admin, nababasa niya na gusto na daw bumalik mga kababayan sa ICC. So yun yung palagay nitong si Bato de la Rosa kasi nag-iiba-iba daw mga kababayan yung sinasabi ng gobyerno patungkol daw po dyan sa usapin ng ICC. At dito mga kababayan naman, makikita din natin at mababasa din natin na parang kinakabahan din etong si Duterte na yung kanyang mga politiko na pinatatakbo ngayon parang 50-50 mga kababayan. Ika nga, nararamdaman niya na parang hindi mananalo. So ngayon, pakinggan muna natin etong nakita po nating balita bago natin to basahin. Pakinggan muna natin etong nakita nating balita galing sa 1PH na kung saan eto daw pong Marcos admin gusto nang bumalik sa ICC. Patanong po yan So i-play na po natin. Hindi nag-soften kundi meron talagang meron talaga silang kagustuhan na balik sa jurisdiction ng ICC. Basta ako, sa madaling salita, hindi naman daw yung usap-usapan talagang meron daw talagang gusto na magbalik at bumalik sa jurisdiction ng ICC. Kaya nga po nang sabi ko sa inyo mga kababayan, ang presidente ay tao lamang din. Darating yung time na magbabago yung pananaw po ng presidente patungkol po dito sa International Criminal Court. Huwag na tayo magulat mga kababayan kung someday ang Pilipinas, magising na lang tayo, kaparte na ulit ng ICC mga kababayan. Dahil nga, merong mga tao na dapat pong mapapanagot, lalo na sa paglabag nila sa karapatang pantao ng mamamayang Pilipino. Hindi naman pwede na nagawa nila mga kababayan yung mga pagkakamaling yon na napakarami sa mga kababayan Pilipino natin ang binawian ng buhay. Pero ang gagawin nila, magpapasarap buhay lang sila na parang walang nangyari. Hindi nila pagbabayaran yung mga kasalanan na ibinabato po sa kanila. Hindi po pwedeng ganon. Kung yung mga mahihirap nga, kapag ka naakusahan, kapag ka nakagawa ng pagkakamali, kulong agad. Eto pa kaya mga ito mga kababayan. So kung gustong maipakita ng gobyerno natin yung pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay, dapat mga kababayan mapapanagot din etong mga ito. Kahit pasabihin na dating presidente at kahit pasabihin na dating PNP chief. Kaya nga mas maganda na nagkakaroon na ng kaliwanagan na unti-unti ng nagiging bukas ang Pilipinas dito po sa ginagawang pag-iimbestiga ng ICC. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Klaruhin ko, whatever the stand of this government, laban bawi man ito or talagang iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ang sa akin is I'm ready to face it because alam ko, kahit anong sabihin nila, Article 127 of the Rome Statute ay very clear na wala, hindi nyo kasi basa ang takbo ng utak ni PBBM. Alam nyo, mga kababayan, sinasabi nila si Duterte daw, yung chess master ika nga, pero hindi nila alam na mas magaling pa si PBBM mag-isip kaysa kay Digong. Kita nyo mga kababayan, ginugulat na lang sila. Kita nyo mga kababayan, yung mga patama ni Vic Rodriguez, ibinalik sa kanya sa isang salita lang ni Presidente Marcos. Diba? Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, mahirap hamunin yung kapasidad ng taong tahimik lang na nagtatrabaho. Mahirap galitin at pikunin, siraan, durugin yung pagkatao nung taong walang ginagawang masama kung hindi nagtatrabaho lamang ng tahimik. Mahirap basahin yung isipan ng taong tahimik mga kababayan at mahirap magalit yung taong tahimik. Tandaan po natin yan. Magti-trigger lang yung jurisdiction ng court, meaning the ICC, once nakapaghingi ng permiso yung prosecutor from the court to conduct investigation, mati-trigger yung jurisdiction. But yung pag-request ng permission from the court to conduct investigation ay ginawa nila almost 2 years na from the effectivity of our withdrawal. Kaya nga sinabi doon sa dalawang judges na gumawa ng very strong dissenting opinion doon sa ginawa nating appeals, no, yung sa appeals court,
appellate court ng ICC, sinabi nila talaga na wala silang jurisdiction. Kaya kaso lang, natalo yung dalawa dahil tatlo yung bumoto kasi yung ating Solicitor General failed to discuss yung about jurisdiction. Yung sa madalit salita mga kababayan, pasimplihin natin yung sinasabi ni Bato de la Rosa, wala daw jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas kasi magdadalawang taon na or 2 taon na, ilang taon na yung nakalipas mga kababayan, buhat nung umalis tayo dito po sa ICC, kumalas ang Pilipinas dito sa jurisdiction ng ICC. So ngayon, wala daw sakop dito ang ICC sa ating bansa. Yun yung kanyang pinaninindigan mga kababayan. Eh ngayon, nagbabago ang salita ng gobyerno kasi nga iba yung sinasabi sa nangyayari. Totoo naman nga mga kababayan kasi nga tao lang ang ating presidente, tao lang yung mga nakaupo sa gobyerno. Possible na magbago talaga ang isipan ng mga yan lalo na kung nakikita nila na yung mga kababayang Pilipino natin ay naghahangad ng hustisya. At lalo na at nakikita rin nila na etong mga taong ito na dapat ay napapapanagot ng ICC ang mga taong nangunguna ngayon para sirain at pabagsakin ng gobyerno. Sino ba naman tao ang utu-uto na maaawa sa mga taong ganito na sila yung nangunguna para pabagsakin ng gobyerno? Kung ako ang presidente mga kababayan ng Republika ng Pilipinas, talagang hindi ko na popopormahin itong mga to. Ito'y papayagan ko na ang International Criminal Court na imbestigahan ng mga ito at pagbayarin sa kanilang mga kasalanan. Kasi kung titingnan nyo, nung una ipinagtatanggol pa ni PBBM, etong sina Duterte, sinasabi pa ng ating presidente na dapat daw dito sila magbayad. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, hindi nila tinatanaw na utang na loob yon. Sinisiraan pa nila ang presidente at gusto pa nila na magiba ang gobyerno ni PBBM. Kaya nga tama lang mga kababayan na ang Pilipinas ay unti-unting nagiging bukas dito po sa ICC sa discussion kung ano nga ba ang nararapat dito sa mga taong katulad nitong sina Digong at nitong sina Bato de la Rosa. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Temporal jurisdiction doon sa kanilang ginawang pleading sa appeal sa court. So, very confident ako. Pag dumating tayo sa judicial relief from the... Sabi ni Kuya Chris Angel, after election, TNT na yan si Bato, for sure. Hindi, magtatago talaga yan. Sa totoo lang mga kababayan, kasi nga 'di ba natanong siya ni Karen Davila kung ano yung gagawin niya kung sakali na dumating yung time na maglabas ng arrest warrant ang ICC, ipadaan sa Interpol, tapos ibaba sa ating mga law enforcer. Siya ba ay magsusurrender or siya ba ay magtatago mga kababayan? 'Di ba ang sagot niya secret? So ibig sabihin, may chance na magtago talaga siya. Katulad ng ginagawa ni Harry Roque, ni Kibuloy noon, at nung iba pa na mga kaalyado po nila. Alam nyo naman, matatapang yung mga yan ngayon pero ang ending, magtatago lang din sila. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Sa Supreme Court, confident ako na hindi talaga i-recognize ng ating bansa yung ICC na yan. Diba? Yun ang sinasabi ni Bato de la Rosa, wag daw i-recognize ng Pilipinas ang ICC na yan. Kasi nga, pagka yan ay kinilala ng Pilipinas mga kababayan, automatic mapapapanagot sila. Automatic, magkakaroon ng malalaking investigasyon. Lalo na kung hindi na siya mananalo bilang senador, magiging normal na mamamaya na siya. No choice siya kung hindi harapin etong ICC. Pero ang ending niyan mga kababayan na nakikita ko dyan baka magtago. Etong si Senator Bato de la Rosa at etong si Digong pagdating ng araw na sisingilin na sila ng ICC. Ano po? So ngayon, punta naman tayo mga kababayan dito sa isa pang topic na nakita po natin na parang ang dating kasi binabaligtad ng kampo ni Duterte etong si PBBM pero ginagawa nilang bata. Alam niyo yung pinupunto natin, ginagawa nilang uto-uto ang presidente, akala nila madali nilang mauuto si PBBM. So ngayon, basahin natin etong nakita nating balita. Galing po sa balita mga kababayan. Yan po yung source natin. Eto nasa taas oh. Ayan, balita. So sabi dito mga kababayan, FPRRD, iba ang pananaw kay PBBM. Hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. Kita nyo mga kababayan bumaligtad na naman yung pananaw ni Digong. Ano po kay PBBM? Nung una tinawag niyang bangag mga kababayan. Tapos 'di ba bumaligtad.
Wala daw siyang sinasabing ganon, hindi naman daw bangag si PBBM. Tapos nung nakaraan, nag-post sila, nagsalita sila, na parang pinapalabas nila na etong administrasyon ni PBBM ay nanggigipit at marahas. Ngayon naman mga kababayan, ang sinasabi naman ni Digong kay PBBM, hindi naman talaga daw masamang tao si Presidente Marcos. Ngayon, basahin po natin etong nilalaman ng balita. Sabi dito, umaasa umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na magiging patas ito sa darating na 2025 national and local election. O ito tinatawag na NLE. Sabi pa dito, sa kanilang talumpati para sa National Coordination meeting ng PDP laban kamakailan, iginiit ng dating Pangulo na hindi umano abusado at hindi rin masama si PBBM. Yan po yung sabi. The President is not really, sabihin mo abusado, it will not be a fair comment. Hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos, ani ni former President Rodrigo Duterte. Yan yung sinasabi nila ngayon. Yan po yung binibitawan nilang salita ngayon. Parang ang dating nga kasi mga kababayan, pagkatapos ni Duterte maglabas ng mga dokumento about to sa mga BICAM report, mga GAA, pinapalabas nila na most corrupted, yung budget for 2025 mga kababayan, may mga ganito ng pasalita etong si Duterte. Ano po kasi hindi nila maikakaila mga kababayan at hindi nila siguro matanggap yung mga binitawang salita din ni PBBM. Kasi napapansin nyo mga kababayan ng presidente natin ngayon nagiging palaban na. Sumasagot na sa mga ibinabatong accusation laban po sa kanya. Kahit yung simpleng salita ni PBBM, kung marunong kang umintindi, mauunawaan mo na talagang matindi yung tama dun sa mga kritiko po niya. Katulad na lamang mga kababayan, yung tirada ni Vic Rodriguez kay PBBM, yung ibinalik ni PBBM, talagang masakit kay Vic Rodriguez yun. Kasi totoo naman nga, mga kababayan. And then yung mga naging sagot ni PBBM about to sa mga accusation ng kampo nitong si Duterte. Totoo naman din yon. Naging presidente si Duterte at alam niya kung may blanco or wala, mga kababayan. So ngayon, basahin pa natin. Sabi pa dito, kaya nilinaw rin ni Duterte sa kanya mga kaalyado na wala raw silang dapat katakutan. Kasi nga, mabait daw etong si PBBM. Sabi pa dito mga kababayan, but I seldom mention the names of the other side of the fence. But ito, there's no reason for us to be scared of oppression. Kasi wala naman akong nakikita diyan, giit ng dating Pangulo. Samantala, kaugnay nito iginiit din ni Duterte na umaasa raw siya na mabibigyan umano sila ng pagkakataon at magiging pata si Marcos sa naturang eleksyon sa Mayo. So this coming election, I hope that the President, kung maririnig niya ako, bigyan nila tayo ng sabi ko nga, fair and share na patas lang ang laban saad ng dating Pangulo. Matatandaan noong Setyembre 2024 nang ihayag ng nasabing partido na muli nilang ini-endorso sa kanilang opisyal na senatorial slate. Sina Senator Ronald Bato de la Rosa, ito yung mga wag yung iboboto mga kababayan kasi ito yung magpapahirap sa taong bayan. At Senator Bongo bilang mga re-electionist kasama rin sa kanilang mga line-up ang action star na si Philip Salvador at singer, abogado na si Jamie Bondoc, mga kababayan. So ngayon, ang pakiusap daw ni Digong kay PBBM, wag daw makikialam sa eleksyon, sa padalit salita, bigyan daw sila ng patas na laban. Alam nyo mga kababayan, ang presidente naman natin, hindi naman niya nakikialam, hindi yang katulad ni Duterte na uti mo yung mga maliliit na bagay, pinapakailaman. Para lang wag manalo yung mga kalaban po nila sa politiko. Si PBBM kasi mga kababayan, walang pakialam yan. Basta ang hangad lang ni PBBM, yung mga maluluklok na politician, talagang makabayan at tapat sa ang paglilingkod sa mamamayang Pilipino. So ang problema dito, kung talagang sigurado si Duterte na mananalo, yung mga kaalyado niya, yung mga re-electionist niya, mga kababayan, yung mga senador niya ngayon, dapat kampante ka lang. Pero parang ang dating kasi mga kababayan, parang kinakabahan siya na hindi mananalo yung kanyang mga re-electionist katulad ni Bato, ni na Jamie Bondoc, ni na Philip Salvador, ni na Vic Rodriguez, at yung iba pa. Mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, madali namang malaman yung mga kandidato ngayon
na hindi interest ng mamamayang Pilipino yung isinusulong. Isipin nyo lang palagi na kung eto bang kandidatong ito ay mga pro-China o pro-Pilipinas. Ang lagi nyong iisipin na dapat iboto ninyo yung mga pro-Pilipinas kasi yung mga pro-Duterte at pro-China, ang iisipin lang ng mga yang kapakanan ng mga kaalyado nila at hindi po ang mamamayang Pilipino. Kaya dapat maging matalino na kayo sa darating na Mayo 12.